Mga nag-overthink sa akin. Saka huwag kayong mag-ano kasi hindi man ako masamang tao. Ito yung pambiya. Kasi yung sa Facebook kuya, parang pinalabas yung masamang tao ako. Sa totoo lang, si Kuya Eds talaga kasama ko matulog. Ang nakikita lang nila yung yung mga bigay-bigay na reaction baga. Nawan pa ako ng pangalan sa Facebook kuya. Na napakasakit sa akin. Anong ba't sakit? Manyakis. Yung pinakamasakit na narinig ko sa buong buhay ko kuya. Mga kalingap, pagpalang gabi po mga kalingap. Sinalubong po namin sila Jebrad at si Kuya Eds and Dr. Love. Karatil po rin lang yung mga kalingap. Kumustahin po natin si Jebrad. Mukhang mainit pang bilita mula sa Maynila po mga kalingap. Kumusta yung biyahe? Okay naman, pagod lang. Pagod sa antok. Ano siya dumating? Kanina lang. Minatid na ni Kuya Edo si Beyonce. Punta dun sa masalong-salong. Inatid sa... Oo, minatid pa. Inatid pa ni Eds. Sa masalong-salong. Ka-upload lang ni Kalinga Prab yung video ngayon. Pinanood niya namin yun ako magbiyahe. Panood nyo. Oo, 1 oras ba gayon? Backouts Eds eh. Nagkasakit ako nun. Ang bihira, pagkagabi, yun na yun. Ay kaya pala hindi na kita nakita nag-live. Oo, si ano na lang yan. Si Si Dr. Love lang. Jebrad, kumusta? Kumusta yung Maynila? Gusto mo, ang ganda kuya. Tapos nakapasok pa ako ng UK. UK? Ay, ano pala yan? Enchanted Kingdom pala yun. Enchanted Kingdom. Ganda pala doon kuya, grabe. Mahal pa tayo. Laguna. Mahal pa tayo entrance doon. Kanya ron? Mahal. 1 to. Siya? Saan tayo? Oo, isang tao. Mahal doon? Ilang kami? 6. Sino sagot si Eds? Sagot lahat ni Kuya Eds. Napanood ko sa live eh. Marami ba kayo sagot niya lang? 1 to. Jebrad, kumusta yung mainit ang balita ah? Yun nga kuya, understanding lahat. Ano masasabi mo doon sa mga issue? Misunderstanding. Misunderstanding kasi ako nun, nagkakasakit na ako nun. Bitbit ko lahat ng bagahe nila. Oo. Kasi nga, siyempre, yun na lang yung ambag ko. Tapos sinama ko, tapos salamat ko, kinuha ko, tapos dinala ko sa kwarto nila. Hindi rin natin masabi kasi live yun eh. Biglaan yung mga tao nag-overthink. Pero hindi ko naman yung gagawin talaga. Tapos saka sumusunod lang tayo sa utos ni Kuya Edo, ni Kuya Basti. Sumusunod lang ako. Ano masasabi mo doon na yung mga issue na nabila to sa'yo? Yun nga. Wala akong masabi. Parang ayoko na lang magsalita pag ganun. Kasi siyempre hindi ako yung nakakalam ng totoo. Tapos parang gusto ko lang linisin na wala akong masabi pero gusto ko siyang linisin na misunderstanding lang ang lahat. Na hindi yung iba hindi man totoo na nangyari talaga yun. Kasi galing kami sa Rice, kung napanood nyo na yung upload ni Kuya Rab, may sakit na ako noon. Dinala ko yung mga bagahe, inutusan ako ni Kuya Edo na dalhin yung mga bagahe. Kumbaga siyempre as kasama na sinama ni Kuya Edo, siyempre kusang loob na tayo na magdadala ng gamit. Okay lang. Saka si Biansin, taming dalang gamit ni Biansin. Mabibigat yun. Bali ko yung inasahan doon, ikaw yung nagbitbit Ako talaga. Kung sabi ko nga, ako lahat magdadala. Kahit hindi pa kami nag-alis, dun pa lang inaasikaso ko na taga si Kuya Edo yung mga gamit namin. Yun yung hindi alam ng mga gumagawa ng issue, di ba? Yung mga nag-overthink sa akin. Saka huwag kayong mag-ano kasi hindi man ako masamang tao. Ito yung pambiya. Kasi yung sa Facebook kuya, parang pinalabas yung masamang tao ako. O yun nga eh. Kilala niyo naman ako ay. Mas maganda yung nasasabi mo dito para at least kasi hindi kami nagsasalita kasi wala kaming imig dito kasi idea. Ayaw nyo na one-sided. Alam Kaya ako nang Yung bigla yung issue. Hindi ko. wala pa akong alam dyan. Marami rin sa akin nag-chat kuya. Yung time na yun. Mag-chat talaga sa inyo kasi na kayong magkasama na. If kami na wala kamukhang. Tapos pinatawag ako doon ni Doc Lab na kakababa pa lang ng gamit. Binababa ko pa lang yung mga gamit ni Biancy. Tapos yung gamit ko, siyempre bit-bit ko yun eh. Number 1 na gamit yung bibit-bitin ko. Oo. Pag doon. Tapos binaba ko lang muna, pahinga konti. Tapos pinapunta na doon si Romel. Yung kasama niyo. Hoy Gibrad,
tawag ko doon ni doktor. Sabi ko, bakit? Doon na nagsimula yung issue. Sabi ko, sakit pati ng ulo ko noon. Hilong-hilo pa ako. Hilong-hilo pa ako dahil nga sa mga raids namin. Nakita ko yung mga raids namin, mga pambira. Tumataas yung paa namin. Parang extreme talaga. Grabe. Doon kasi nagsimula yung issue doon sa pagsabi ng Yung sponsor Oh. na ano. yung pagkagaling sa bibig niya yung Nung tinanong ni Dr. na kung nasaan si J. Brad. doon nagsimula yung issue. Sabi niya ang sponsor nandun kasama ni Beyonce. Pero wala man ba sinabi na doon ako matutulog. Oo. Wala man yan. Ano, sa totoo lang, si Kuya Eds talaga kasama ko matulog. Nagbabatuan pa kami ng hilik. Yun, at least nasabi mo yung mga Oo. Pero gusto totoong nangyari. Pero diba? gusto ko talaga magpaliwanag kay Kuya Rab saka kay Kuya Bal kasi siyempre baka siyempre ang nakikita lang nila yung yung mga bigay-bigay na reaction baga. Pero okay lang yun. Kuya. Kasi yung iba kasi naniniwala sa mga Pag-isipan nila ko yun ng ganun. issue, naniniwala sila sa mga sabi-sabi, which is alam naman namin kahit na ganun ka, alam ko naman malaki respeto mo kay Eds. Saka pusong kalingap. Kaya kami Lahat ng iniisip ko, ginawan pa ako ng pangalan sa Facebook, kuya. Na napakasakit sa akin. Anong batsak? Manyakis. Yung pinakamasakit na narinig ko sa buong buhay ko, kuya. Sabi sa akin ni Kuya Eds, pabayaan mo na lang yan. Sagot kita kasi sinama kita dito. tama. Sabi ni Kuya Eds sa akin, kaya sabi, grabing saludo kay Kuya Eds kasi yan yung pinaliwanag niya baga sa live niya. Talagang totoo yun. Pambira, may sakit na ako, tapos gano'n nangyari sa akin. First, pambira. Sabi ko, Kuya Eds, salamat Kuya Eds kasi hindi lang bilang kasama, sinagot mo pa lahat ng problema kasi ikaw siya talaga yung, pag sinabi niya sagot ka niya talaga. May isang salita talaga si Kuya Eds sa mga kasama. Pag sinabi niyang ako bahala sa'yo, ako bahala talaga sa'yo. Yun yung na-experience ko ngayong sinama ko ni Kuya Edo. Kaya yun rin, hindi ko rin talaga sinasayang tiwala ni Kuya Eds kahit nasaan kami. Kinukuha ko yung dala ni Kuya Edo kahit sa unang magdala niyan. Para chill na lang yung paglakad-lakad niya kasama si Beyonce. Tama. Nakita na naman namin yung nangyari kanina, yung sa vlog, di ba? Nakita namin yung saya nila. Ferris wheel, takot talaga ako dun. Pumira, hindi sabi ko, ay laban na to, experience lang. Pare-parehas kami, first time namin sumakay. Kuya, grabe. Masaya talaga dun. Kaya siyempre nagpapasalamat rin ako kay Kalingap, kay Kuya Busarab kasi nagpaalam ako sa kanya at pinayagan ako. Yan, at kay Kuya Eds. Thank you so much sa pagparanas. Ay, grabe na. Kasi hindi kami naniniwala na, alam ko yung mga nangyari doon. Alam naman namin na hindi mo yung gagawin. Masasabi mo doon sa mga maling issue, sa mga create ng issue na yung mga binato sa'yo na masasakit na salita, ano masasabi mo doon? So, kuya, nasaktan ako pero pinaano ko na lang, parang sabi ko, pabayaan ko na lang kasi hindi man totoo. Diba? Kung totoo yun, mas lalo akong magigilty. Pag nagilty ako, ibig sabihin totoo yun. Pero hindi man ako magigilty, hindi dapat ako magigilty kasi hindi yan totoo. Bagkos, inaalagaan ko pa yung mga kasama ko. Yan, sila Kuya Edu, sila Beyonce, Dr. Lab, si Romel, si Blackjack. Pag nawawala nga yung dalawa, hinahanap ko na yung dalawa na sila. Kasi nga, siyempre, ako yung pangalawa sa matanda na kasama ni Kuya Edu. Meron na si Dr. Lab, ako, si Romel. Kaya dapat pagsama-sama talaga, sama-sama. Tulad niya yung una naming tulog baga. Si Kuya Eds, talagang kinuhaan agad ng kwarto si Beyonce. Tapos doon kami sa dalawang kama. Sa apartel pa lang yun kasi nga walang low budget nga kami. Buti na lang may sponsor si Kuya Eds na pinatuloy kami sa mamahaling hotel. Ang bira, mahal ng kuya, grabe ganda pati. Ngayon at least kung mapanood mo nila ito, alas malilinawan sila, di ba? Humingi rin po ako ng sorry kasi syempre sorry rin po kasi hindi ko napaliwanag ng maayos. Kung hindi ko kayo nabigyan ng paliwanag ng maayos, sorry po. Sa mga hindi ko na-chatan nung gabi na yun.
Kasi talagang blackout na ako kuya. Ito, kumikirot ko na to. Sakit na ng ulo ko, hindi ko maintindihan. Tapos umiinit na yung tenga ko, umiinit ko na yung katawan ko. Pambira. Si guys yan, sa lapag na natulog. Yun sa lapag kuya, kama to. Tapos may lapag dito, carpet. Doon siya natulog kasi inaapoy na ako ng lagnat eh. Pinainom na lang ako ng gamot ni Dr. Love. Saan ni Kuya Eds. Sa kabila pala ng mga issue, yung pala yung mga naramdaman nyo doon. Hindi alam ng mga viewers na kayo pre, grabe yung may mga, kumbaga, ikaw may sakit ka na, SEDS, natulog na sa lapag, pero binaliwala nyo, no? Kasi alam yung katotohanan. Ang gusto namin, maging masaya yung lakad namin. Hindi kayo pumatalo sa issue, ano? Saka si Biancy talagang nagsaya. Tapos kami, syempre, first time namin maggala, talagang maggala as in literal na gala. Oo. Literal na gala, kuya. Grabe. Tapos yung mga viewers na nagpa-picture, kala Dr. Love, may nagpa-picture rin sa akin, kuya. Grabe. Si J. Brad to. Mukhang joke na. Hindi, nadawit lang tayo doon dahil sa EDC. Kaya siyempre, thank you rin po sa support. Thank you po. Last message na lang, J. Brad. Ano yung masasabi mo dun sa mga maling issue na against sa iyo at sa lahat ng mga sinabi nila na wala namang katotohanan? Sabi ko doon, kuya. Masabi ko doon, wag tayo maging one-sided. Hintayin na muna natin yung sasabihin ng totoong sasagot ng mga katotohanan. Huwag tayong magpangunahan kasi pag pinangunahan kasi natin tulad ng isa baga. Pinangunahan, may umiyak kuya, may umiyak. Tapos syempre masakit din yung sa pakiramdam niya, di ba? Tumulong siya. Nagkusang loob. Na misunderstanding talaga lahat. Misinterpret lahat. Na Kasi doon pa lang sa sa isang kwarto, bago kami i-distribute sa kada kwarto namin, kuya, sama-sama kami lahat. Kausap ni Kuya Eds yung sponsor, pagod si Kuya Eds. Lahat. Ako hilong-hilo rin, nakahiga rin ako sa kama. Nilapag sa isang kwarto pala kami, kuya. Wala pa si Dr. Love. Pumasok na si Dr. Love, naka-live na. Tapos sabi ni Dr. Love, ilang bang kwarto na tatlo. Tapos yun, sabi ni Dr. Love, mauna na ako sa kwarto ko, live ako. Napanood mo yun, kuya? Kung natapos mo? Napanood ko yun. Kung pinakauna. Tapos dinala ng sponsor si Dr. Love sa room 116. Yun yung room ng lalaki. 116. Nauna sila doon, tapos naiwan ako, si Biancy, Kuya Edu, nasa akin yung mga bagahe. Sabi ko, Kuya Eds, tara. Sabi ni Kuya Eds, J. Brad, mauna ka na. Kasi kausapin ko yung sponsor. Sige, sabi ko, sige. Tapos nandun yung sponsor, hiningi ko yung key card. So, saan po ang room ni Biancy po? Ay, dyan. Sinamahan kami. Tapos bumalik sa kwarto ni Dr. Love. Bumalik. Ay, hindi. Bumalik. Yun na yung sabi. Nasaan si J. Brad? Nandun kasama ni Biancy. Oo. Tapos sabi niya, si Edo, kinausap niya. Nandun sa kwarto. Tapos pagkalapag ko doon na nangyari lahat. Na pinatawag ako. Tapos yun na, kuya, halo-halo na. At least nasabi mo na yung buong katotohanan, di ba? At least maintindihan nila. Kasi binigyan ka nila ng mali interpretasyon yung mga nangyari doon. Sana mga viewers, kung sino man ang gumawa nun, paki-delete na lang. Siyempre, ayaw ko rin na pangalanan ng ganun. Saka wala yun sa vocabulary ko or sa talambuhay ko nagtawagin akong ganun. Kasi yun yung pinakapangit na salita na ayaw ko talagang maririnig. Kasi una hindi tayo ganun. Saka basta tanggalin nyo na lang po. Kasi ayun pinakapangit na ayaw ko marinig. Mabait tayo.
Mabait tayo sa mabait, pero pag ganun na po na hindi naman totoo, tapos papangalanan Below niyo the ako belt ganun. na. Below the belt na po yun. Di ba po? Kahit ikaw kuya, sabihan kang ganun, wala kang maginawa. Nasa Facebook ka na, sabihan kang ganun. Masakit yun para sa akin kasi Kasi alam ko pinakapangit totohanan. ba yan? Pangit yun. Pinakapangit yan, yun yung, Below the belt na yun. hindi isa ko yun yung pinakapangit sa Pilipinas. Yung Sabihan ka ng ganun. pinaka-bad na criminal na bagay yun. Parang yun na yung ginawa ko. So yun, Jebrad, thank you ah. At least nasabi mo na yung mga nangyari doon iba. Alam ko marami ka pagsabi kay Kalinga Prab. So doon mo lang. May pasalubong rin Yan. si Dr. Love kay Kalinga Prab. Alam ko naman yung sinabi mo ay puro katotohanan yun. At alam ko naman na sa social media tayo. So yun, mga Kalingap, salamat Pero po. salamat po sa pagsuporta sa amin, nandun kami. And yan, humingi rin po ako ng dispensa at live ako. Wala ang upload eh. sorry po talaga guys. Bawi na lang po ako sa inyo. Torman, Sorry po. ba't kising ka pa? Napahan ako niyan. Vlog tayo. So yun mga Kalingap, salamat po sa inyo lahat. Salamat po ng marami sa lahat ang nanood po nito. At least po ay yung iba ay sana po naintindihan niyo po yung naging payag po ni Jebrad sa kanyang naging issue. Alam ko po ay marami po kayo kay Jebrad at kay alam ko meron din kayong abangan kay Dr. Love. So abangan po natin mga Kalingap. So ngayon po mga Kalingap ay gusto na pong ay paliwanag din ni Jebrad yung kanyang side. Sana po sa mga nakakaintindi ay naintindihan niyo po, at sa mga hindi naman kayo na po ang bahala na umintindi. At alam naman po natin si Jebrad ay yun, kahit ganyan ay alam ko naman na malaki respeto po niya kay Eds. Salamat po mga Kalingap sa inyong panonood po sa vlog ko po ito. At bless po. Bye-bye po mga Kalingap.